Maximum loan amount ay 50,000 pesos, walang hidden charges, hindi kailangan ng proof of income, at in just minutes lang, pwede ka na nilang aprubahan. So yan nga yung nag-PM sa akin na kailangan ko nga daw i-review dahil nahuhook na sila sa mga nakikita nilang mga ads online at ayan, kailangan nilang malaman kung ka-apply-apply daw ba to or hindi. So, etong loan application nga pala na to ay ang Sulit Loan na under Ka-Asenso Lending Corporation. So, ngayon nga, isisilipin natin. Ayan, para malaman natin kung talaga nga bang super ganda nito dahil may 4.8 na ratings nga pala. And pwede daw siyang bayaran ng 91 up to 180 days. At base dito sa kanilang loan details, sa may pinaka-application nila, pagka nag-loan ka ng 5,000 pesos, ang pinakababayaran mo sa loob ng 91 days ay 5,273 lang. O, di ba napakabongga? So, ayun nga, disclaimer nga lang pala, itong Sulit Loan application na review natin is ayan, depende pa din sa inyo yung desisyon kung a-applyan nyo ba to or hindi. So, this is just an awareness or parang, ayan, heads up kung ano yung mga ipoprovide nyo dito na details. So, dito, syempre, 18 years old and above ang pwedeng mag-apply. Ayan, isang valid ID. At pwede nga matanggap sa may GCash yung ilo-loan dito. Pero ano nga ba yung mga kailangan nating i-provide? So, syempre, chinek din natin sa SEC kung naka-registered ba to. So, ayan, naka-registered naman. Pero hindi ibig sabihin ng lahat ng mga naka-registered is super legit na. At hindi ibig sabihin nun wala na kayong matatanggap na multiple calls and texts if ever na ma-overdue kayo. So tumingin-tingin nga din ako online and wala akong halos makita na mga nakapag-try na din na to. So ayan, ako syempre, ayan, i-install ko muna para sa inyo. Mag-a-apply muna ako para magkaroon nga kayo ng idea bago nyo pasukan yung application na to. So ayan, 20,000 pesos, congratulations na agad. My gosh, maximum loan amount can be. Ayan. So, sa may first time user, pwedeng up to 20K agad. Ayan, meron daw itong 0.06% per day and ayan, lowest interest. 120 days po ang kanilang tenor daw. At ayan, meron tayo ditong 4 na steps na kailangang i-provide and kailangang sagutan. So, ito na nga yung unang step. Ito yung pangalawang step, ito yung pangatlong step, at ito naman yung pang-last na step. Ayan, ipa-flash ko na yan sa inyo. I-stop nyo na lang para mas makita nyo nga ng, ayan, matagalan. Pero dito nga sa may unang step is, ayan, nagba-background check sila, tatanong sila kung meron ka bang overdue sa ibang loan application. And ayan, pagka wala is, pwede nyo ipindutin yung 0 lang. So, dito naman sa may pangalawa is more on work information and kailangan nyo i-provide ang company name, address, phone number, salary nyo, at ang monthly income. Pero dito nga is may pamimilian din na walang trabaho. Kaya, ayun, kung wala naman kayong trabaho is NA nyo na lang. So, ang pangatlo naman ay ang ID na. So, dito is hindi naman sila masyado mabusisi sa may ID, pero dito sa kanilang facial verification kailangan ay malinaw. Sa may pang-apat naman na steps, eto na yung pinaka-contact references. So, dito kailangan ng 3 contact references. And kung ako sa inyo, bago kayo maglagay ng contact references, dapat naabisuhan nyo muna sila na gagawin nyo silang contact reference. My gosh, nakalimutan ko ilagay yung aking microphone. Sana naririnig nyo ako, no? Hina pa ako salita ng salita. Pero maganda naman kasi yung brand na to, yung Shisuo. Ayan, yung Shisuo na wireless microphone. Meron pa ako ditong isinasaksak na ganito. Dito sa may cellphone. Tapos, etong isa naman, yung parang pinaka-mic na. Meron din yang, ayan, free na pa ganito. Ayan, kung gusto nyo ilagay dito. And pwede din namang wala. Syempre, ito din yung kanyang lagayan. So, dito siya nakalagay. So, ito merong black and white. Ayan, para sa mga aspiring vlogger, content creator, TikTok affiliate, yung Shopee affiliate, sa may shorts affiliates, pwedeng-pwede kayong mag-invest sa ganito dahil ang ganda. Ito yung nagiging parang pinaka-charging port niya. So, ito, china-charge to. Para pagka-lobat na tong dalawa na yan, pwedeng ilagay mo na lang siya dito. Or pwedeng i-charge mo habang nakalagay yung dalawa. O, diba? So, ayan, mag-decide kayo kung maganda ba or hindi dahil kung mapapansin nyo kaya malinaw yung boses ko dahil ito yung gamit ko. So, ayan, lalagay ko lang dyan yung link sa may baba yung magpa-flash dyan. Ayan, i-try nyo. O, di ba sana malinaw kanina, no? So, nasa na nga ba tayong part? My gosh, napaka-ulyanin ko. So, ayan na nga po, 3 contact references. Basta, ilagay nyo kung sino lang yung pinakamalapit sa inyo, yung relatives nyo, para in case na ma-overdue kayo, kung nagko-contact man sila sa may ibang tao, is alam nyo agad kung sino yung na-contact.
Nakompleto na natin. Ito na yung binigay sa ating credit limit. So, meron nga ako ditong 1,000 pesos na credit limit, available na limit. Pero nagtaka ako dahil meron ditong product samples. May 4 na lumabas na loan app or na loan na pwede nating applyan. Merong Ginhawa Pera, Bilis Peso, Tabang Peso, Swerte View, and 91 to 180 days. So, feeling ko lahat naman na to is magkakamukha lang ng details. At nung i-click ko nga pala to is hindi siya clickable, hindi siya nakiklik. So, nag-apply for cash withdrawal na ako at eto na yung lumabas. Ayan. So, eto, ini-slide ko pababa or pa ganon kung pwede siya ng pwedeng 100 lang, 200, 300, 400, 500. Hindi siya pwede. 1,000 talaga, minimum, maximum natin. And syempre dito, wag tayo agad-agad magsasubmit. So, dapat mabusisi tayo. Alamin muna natin kung magkano ba yung matatanggal. Ayan, gaano katagal ba itong babayaran? At ano yung mga mawawala dito or makakaltas. So, dito muna pala tayo sa may loan information. So, ito yung details na makikita nyo sa baba. So, ang lumabas na nga is, ang loan term 120 days. Pero, may nakalagay dito na, ayan, in just 1 week ay babayaran na natin. So, ayan, 620 na lang pala yung matatanggap natin dito dahil may makakaltas na service fee na 380. At ang number of term ay 2 terms pero sa unang pagbabayad mo 990 plus na or 990 na yung babayaran natin. At dito sa may GCash siya, ipapadala. O di ba nakakaloka. So dito sa may first 3 payment nga is, ayun 6 days lang. So lumalabas dito na in 6 days lang kailangan mabayaran na natin yung 990. At dito sa may pangalawang repayment is, so December yung unang pagbabayad, yung pangalawa is 4. January, February, March, April pa yung pagbabayad natin sa pangalawang term. April 2026 pa, tapos 10 pesos. Ayan. Nakakaloka, di ba? So, dito sa may nag-PM sa akin, ayan, ikaw na mag-decide kung a-applyan mo pa ba or hindi. Pero para sa akin, pagka ganitong sobrang laki ng makakaltas is hindi ko siya maire-recommend sa inyo. Siguro maire-recommend ko siya 10% out of 100 dahil ang bilis ng pagbabayad. So fake news yung 180 days dahil halos lahat na nga babayaran mo na din sa unang pagbabayad mo. So ayun, ikaw na mag-decide, kayo na ang bahala kung na-try nyo naman to. Comment down below. So dito nga pala chinek ko yung kanilang ratings and dito nakita ko is more on nakalagay lang I will change once approved. Ayan, i-change daw nila yung kanilang 5-star ratings pagka na-aprobahan sila. Pero wala naman na ditong follow-up na mga nakalagay. Ayan, meron dito nakalagay, will change, will edit. And ayun, kaya tumataas yung ratings kasi puro ganito yung ginagawa nila. So kung ako sa inyo, wag kayong mag-rate ng puro ganitong 5 stars agad kasi nakaka-confuse sa mga bagong magtatry pa lang na bagong mangungutang online. Dahil 'di ba doon din tayo tumitingin, isang factor din yung mataas ang ratings. Kaya kung ako sa inyo, wag kayo agad-agad nag-a-apply dahil lang sa nakikita nyong mataas na ratings. So ayun lang, kayo na ang bahala. At wait lang pala, meron ako ditong isang nakita na 1 star lang ang binigay. And kung magtitingin man kayo sa may mga ratings and reviews, dun kayo sa may most critical, sa may 1 star, 2 star, 3 stars. Dahil yan talaga yung mga nakapag-try na. So yung sabi nga dito is they will keep harassing you even if your loan is still not due. So ayan, malinaw, kahit hindi pa due date, meron na talaga ang mga pananakot. So they will also apply almost 45% service fee, so they will not give the total amount agreed and will deduct to your loan money. So ayun nga, tama yung nakita natin kanina na may mga ide-deduct sila and ang taas nga din ng percentage ng service fee. O diba? So ayun, and short term lang po siya. So ayun lang for today's video. Para sa akin, hindi ko po siya maire-recommend sa inyo dahil kung kailangan natin ng 1,000, hindi natin siya buong matatanggap at mabilisan lang din yung pagbabayad. So sana, hopefully, maraming lumabas na mga magagandang klaseng loan application. Sana madagdagan pa yung kagaya ng Tala, ng Bilis, ayan, ng S-Loan, G-Loan, Maya Easy Credit, Revi Personal Loan, Revi Credit, and Revi Personal Loan. Ayan, Maya Easy Credit, Maya Personal Loan. O diba, ang dami din namang mga legit na pwedeng utangan. Kaya, kung ako sa inyo, ayan, meron din Cashalo. Ayan, ginagamit ko din yan. Ayan, super bongga yung mga yan. So, dapat dun kayo muna nag-a-apply. O, diba? So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!